They say this place is just a tourist spot. But for me, since napuntahan ko ang lugar na to, I could say this is paradise. We spent 4 days and 3 nights here in El Nido, and let me show you kung gaano ka-exciting ang adventure, yung culture at ang buhay dito. Tara, gala tayo sa El Nido. On our first day, I took my flight from Manila to Boracay. Galing pa ako sa trabaho noon, straight to the airport. And from there, I started filming and documenting this travel on this point onwards. Sa sobrang excited ko, di na pumasok sa utak ko yung salitang pahinga. Siguro dahil na rin sa adrenaline at excitement. Our destination is El Nido, Palawan. But before that, kailangan muna natin mag-layover dito sa Boracay. Dahil yun ang naging itinerary ng flight natin. Take your cooperation in ensuring that no litter is left behind the aircraft. At dito sa Boracay, tanaw mo na kagad ang mapang-akit na asul na dagat at kakaibang vibe dito sa lugar. Yung tipong parang vacation mode on ka talaga. And for some reason, kailangan ko munang lumabas ng terminal at sumakay ng tricycle papuntang departure. And I spent 150 pesos sa pamasahe. Though, may ganitong klase kang may experience pero based sa mga nababasa ko online, mas maigi daw na kumuha ng straight flight or stopover going to El Nido. Before the flight, kailangan ulit nating sumakay sa bus to board the plane dahil under construction pa and hindi pa operational yung airport at this time. Finally, after a few hours of waiting, we finally reached Leo Airport, dito sa El Nido. Sumakay ako sa kakaibang tricycle na dito walang matatagpuan sa Palawan. And I spent 400 pesos sa pamasahe, papunta sa bayan ng Korong-Korong. Dahil dito ang magiging accommodation natin for the next 3 days. At night, dumating na rin si Vanessa kasi 9 PM ang arrival time niya. That time, sakto dinner time na at tinuro niya sa akin na dito na kami kumain at nagulat kami na dito rin pala matatagpuan ang sentro ng El Nido. And dito sa lugar na to, natapos ang unang araw namin. And on our day 2, binook namin yung Tour A package sa araw na to. Kailangan nyo na rin maghanda ng 400 pesos each para sa environmental fee. Going to our destinations, namangha na kagad kami sa mga kakaibang rock formations, sa mga nagagandahang tanawin at isla na parabang sa pelikulang walang may kita. At ang una naming pinuntahan ay ang Seven Commandos Island. Dito, nagkaroon kami ng pagkakataong ma-enjoy, mapagmasdan at maramdaman ang lamig ng hangin at ang ganda nitong isla. Keep on driving and driving along the road tonight. As my head over my back between the Marami ring turista ng araw na yon, madalas ay mga foreigner. While in this island, syempre, hindi pwede mawala ang mga picture taking at videos to keep for memories. Limitado lang ang oras namin dito sa isla as we have to move on to our next destination. Sa sunod naming pinuntahan, ito ay ang naging highlight ng tour namin. Nasaksihan namin for the first time in our entire life yung iconic na Big Lagoon na madalas nakikita lang namin sa telebisyon, sa internet at sa social media. To be honest, sobrang namangha ako sa mga nakikita ko at sobrang na-appreciate ko tong lugar na to kung paano inaligaan, nirespeto ng mga lokal at mga tour guide ang kanilang lugar. Grabe, yung feeling na sobrang mystical at parang nasa ibang mundo ka. Ganun yung feeling dito. And
And actually, isa to sa mga travel bucket list ko, and finally, napuntahan ko na. At pagkatapos namin sa lagoon, ay huminto na naman ang aming bangka for our next destination. Meron kaming isang pinuntahang spot at may ilang minuto kami to explore. Time to go home, so on our way going back to the mainland. And we just finished out right now on Tour A, and it's quite amazing, guys, what we experienced right here, most especially the lagoon, which is very spectacular to see, and you never see that in everyday living, right? At nang magtapos ang island tour namin, we decided na masilayan at ma-experience ang sunset dito sa Vanilla Beach. Few minutes away lang to sa tinutuluyan namin. And it's indeed another amazing spot to spend few hours before the sunset. On day 3, dito medyo parang nag-iba ang ihip ng hangin. At sinabihan kami ng mga guide na medyo maalon ngayong araw. Dahil din dito, ay iba sa tour package namin ay nagbago para na rin sa safety ng lahat. Sobrang maalon at medyo nahirapan ang bangka namin na makapag-park doon. Unang pinuntahan namin ay ang Hidden Beach. Pero pagdating namin doon, namangha kami sa lugar na yon. And on that, we still have the time and chance para makapag-picture. Ito yung tinatawag nilang Helicopter Island. Dahil dito sa isla na to, sa ibang anggulo ay hugis helicopter siya. Magiging mas mahaba ang oras natin sa isla na to dahil dito na rin tayo manananghalian. And it's our time para mag-enjoy. We had a great time in this island kahit medyo malakas ang alon at tila ayaw magpakita ng araw. Pero kahit na ganon, we manage our time and energy para mas maging masaya at makabuluhan itong trip namin. Salamat sa pagbisita sa amin yun. Salamat sa pagbisita sa amin. From Helicopter Island, another kayaking adventure na naman ulit dito sa Cadlao Lagoon. And with this adventure, sinalubong kami ng mga naggagandahan at naglalakihang rock formations. We enjoyed our time here until tawagin kami for next destination. At ito ang naging best island pick ko personally dahil dito sa island na to, meron siyang kakaibang vibe na dito mo lamang mararamdaman. Yung magkasamang napakagandang buhangin, rock formations, coconut tree, at kulay ng dagat at isang premium hotel na sasalubong sa'yo dito, which gives you an extraordinary vibe and experience. Go. One more. One more. That's a wrap up on our Tour C on this day. Para sa aming last day, we headed different locations in El Nido. At ang una namin pinuntahan ay ang Town Square Heritage. A cultural, vibrant vibe sa tabi ng dagat. Perfect place for lunch and dinner. Nadaanan na rin namin yung bilihan ng mga pasalubong. Dito lang din yan sa bayan.
At dito, may iba't ibang souvenirs at pasalubong na pwedeng mapagpilian. Feel so good. And for our next destination, I'm sure mabibighani kayo sa ganda ng dagat at pinong buhangin ng Nakpan Beach. Sobrang nakaka-relax ang vibes dito. Kalmadong alon ng dagat, tahimik na lugar, makikitang nag-e-enjoy ang mga turista at dun mismo ang dahilan kung bakit dinadayo itong lugar na ito. But I'm pretending it's not my fault. No, no, no. The way you making me get it, you drink me like liquor, keep painting the picture alright. No, I don't care much for people like them. Oh, nah, nah. Goodbye Nakpan Beach! I promise to myself, babalikan kita. At para sa huling itinerary natin, dito natin napiling maglaan ng natitirang oras bago tayo umuwi. Sa lugar na rin na to, mapapansin natin na lahat ng puno rito ay merong tagging, which I really appreciate and na-amaze ako kasi naka-inventory lahat ng puno dito. At upang masaksihan na rin ang sikat na sunset ng Leo Beach. At ang panghuli, yung isang bagay na naging importanteng elemento para ma-enjoy at masulit namin tong travel na to. Meet Fazzy. Narent namin tong motor na to for 700 pesos a day dahil dito nagkaroon kami ng masayang pagkakataon na makapag-drive sa kalsada ng El Nido at mapuntahan na rin ang mga nagagandahang dagat sa lugar at our own pace. With this El Nido experience, I must say na sobrang sulit at solid ng naging experience namin dito. I know we won't go back on our 20s, pero we are so blessed and thankful na makaranas kami ng ganitong klaseng experience and story na makikip namin sa pagdating ng panahon. Na pwede nating balik-balikan yung masasayang alaala. At kung gusto mo ng ganitong klase ng video, huwag mo na rin kalimutan to like, follow, and subscribe bilang suporta. So paano? See you on our next travel video!